Malungkot mamuno sa autoritaryan na estado, pero para kay Pangulong Xi Jinping ng China, tila birtud ang pagiging mag-isa. Nagpapalayas siya ng mga tapat sa kanya noon at ngayon, kaliwat kanan, at ginawa na naman niya ito. Pero sa pagkakataong ito, iba na. Ang huling taong pinatalsik ni Xi ay isang makapangyarihang militar na nagbanta sa kanya. Kumalat ang tsismis ng kudeta sa Beijing habang sinisiguro ni Xi ang kontrol sa militar ng China. Noong Enero 26, iniulat ng Newsweek ang isang pampulitikang lindol na yumanig sa sistemang pampulitika ng China. Noong weekend, binalaan ang lahat ng opisyal ng China habang inalis ni Pangulong Xi ang mga posibleng banta sa kanyang layuning kontrolin ang kapangyarihan sa bansa. Si Zhang Yuxia ay isa sa pinakamakapangyarihang general ng China at malapit na kaalyado ni Pangulong Xi, ayon sa The Guardian. Nagsilbi si Zhang bilang magkatuwang na bise-tagapangulo ng Central Military Commission ng China o Central Military Commission na siyang namumunong lupon na nangangasiwa sa People's Liberation Army ng China o PLA at pangalawa lamang kay Xi mismo sa estruktura ng pamumuno ng militar ng PLA. Hawak ni Zhang ang susi sa maraming ambisyon ng militar ng China at maaring nais niyang panatilihin ang mga susi na iyon para sa sarili niya sa halip na ipasa ang mga ito sa kanyang pangulo. Maaring may kudeta at malalaman mo kung bakit ito inisip ni Xi. Hindi lang si Zhang ang umalis na opisyal. Ginamit din ni Xi ang palakol ng berdugo laban kay General Liu Zhenli, hepe ng Joint Staff Department ng Central Military Commission, sa malawakang pagtanggal ng matataas na opisyal ng militar. Hindi pa ito nagawa ni Xi ng biglaan noon. Sa madaling salita, inalis ng presidente ng China ang Central Military Commission at ang kakayahan nitong pigilan ang kanyang kapangyarihan sa bansa at militar. At ang malaking tanong na tinatanong ng lahat ay, bakit? May paliwanag ang rehimen ni Xi, pero maaring hindi ito ang totoong dahilan ng pagtanggal kay Zhang. Ayon sa opisyal na linya ng Partido Komunista ng China o CCP, tinanggal si Zhang sa kanyang posisyon dahil siya ay korap. Tinanggalan ng tungkulin si Zhang at iniimbestigahan kasama si Liu ng mga autoridad ng China dahil sa hinalang korupsyon, ayon sa Newsweek. Isa talagang pangunahing prioridad ni Xi ang labanan ang korupsyon sa militar ng China. Matagal nang ginagawa ang mga paglilinis sa itaas na antas, habang inaalis ni Xi ang mga pinaniniwalaan niyang tiwali, totoo man o hindi. Kung totoo ang kwento ng China tungkol kay Zhang, may dahilan si Xi na tanggalin ang dati niyang kaalyado. Naikalat na ang kwento sa mga opisyal ng PLA. Ayon sa Wall Street Journal, iniulat na si Zhang ay nag-leak ng technical na datos tungkol sa mga sandatang nuclear ng China sa United States na maaring magbanta sa programang nuclear ng China. Ayon din sa parehong ulat, dinagdagan pa ng rehimen ni Xi ang paratang na ito sa pamamagitan ng pagsasabing tumatanggap din si Zhang ng suhol kapalit ng pagtapos ng mga opisyal na gawain na maaaring magmukhang para sa mga mapanuri, na parang nagbibigay si Xi ng reserbang paratang para sa sarili niya kung mabigo ang mga paratang tungkol sa pag-leak ng impormasyon ukol sa nuclear. At kung totoo naman talaga ang paratang na iyon, masama talagang balita ito para kay Xi. Binigyang diin ni David Hookstead na ipinaliwanag ng mamamahayag at YouTuber ang kahulugan ng leak para sa United States at China. Nakuha ng Estados Unidos ng Amerika ang pinakamataas na general ng China at napilitang magsalita ng mga sikreto tungkol sa programang nuclear. Ayon sa kanya na tila hindi makapaniwala. Hindi ka panipaniwala. Nakuha natin ang pinakamataas na general ng kalaban para ibenta ang sikreto ng kanilang programang nuclear. Siguro mas tamang tawagin itong fantastical kaysa incredible. Maraming tanong ang lumitaw dahil sa akusasyon kay Zhang na ipinagkanulo niya ang China sa United States. Ayon sa Newsweek, maraming eksperto ang nagdududa sa mga pahayag ng rehimen ni Xi. Napansin na dahil sa burokrasya ng China, malabong makuha ni Zhang ang mga lihim nuclear na nais bilhin ng United States. At kahit na nagkaroon siya, hindi pa rin nito nasasagot ang tanong kung bakit niya ito gagawin. Bagamat nais ni Zhang na mawala si Xi, ang pagbebenta ng lihim na ito ay makakasama sa China. Gustong maging leader ng bansa ni Zhang, kaya tiyak na laban sa interes niya ang magbenta ng ganitong lihim. Ayon kay Henry Gao ng Singapore Management University sa X, maraming dahilan para ipitin si Zhang. Wala sa mga dahilan na yun ang talagang may kaugnayan sa paglabas ng lihim ng Estado sa United States. Maaaring malayo ang totoo sa kwento ng CCP. Malamang hindi talaga naglabas ng lihim militar si Zhang. Pero posibleng nagpaplano siya ng kudeta laban kay Xi o nadaig si Xi ng paranoia niya. Inaasahan niya ang kudeta kahit walang mangyayari.
May sariling dahilan si Xi para alisin si Jiang, na ayon kay Gao, ay hindi tungkol sa pagbebenta ng lihim nuklear. Itinampok ng national interest ang ilan sa mga dahilan na ito sa pagsusuri nito sa pinakabagong paglilinis na yumanig sa mataas na pamunuan ng militar ng China. Si Jiang, dating pinuno ng Economic Development Department ng Central Military Commission, ay nanawagan noong 2017 sa mga whistleblower na iulat ang katiwalian sa pagbili ng kagamitan. Si Li Shangfu, dating ministro ng depensa ng China, ay nasangkot sa kampanya kontra korupsyon at agad tinanggal sa pwesto. May koneksyon si Li at Jiang. Si Li ang dating namuno sa Economic Development Department bago si Jiang. Kaya kung tiwali si Li, malamang may kinalaman din si Jiang. Ipinromote ni Jiang si Li bilang ministro ng depensa. Ngunit napatalsik si Li dahil sa korupsyon noong pinuno siya ng Economic Development Department. Maaaring kaya nagdesisyon si Xi ay dahil sa pagkakasala sa kaugnayan na nagpapakita ng halimbawa ng pagtanggal ng kapangyarihan ng presidente ng China. Ang pag-promote ng opisyal para sa pansariling interes, hindi dahil sila ang nararapat, ay kadalasang sinasabi ng mga nagbabalak ng kudeta laban sa autoritarian. Mas madali mong mapabagsak ang isang leader kung ang mga taga-suporta mo ay nasa mataas na posisyon. Malinaw na nababahala si Xi sa ganitong kilos. At ang editorial matapos ang pagtanggal kay Jiang ay mas nagpapakita ng tunay na intensyon niya kaysa sa nais niyang ipakita. Ayon sa Newsweek, inilathala ng People's Liberation Army Daily ang editorial na ito na may ganitong linya. Niyurakan ni Jiang at Liu ang sistema ng pananagutan ng Central Military Commission Chairman. Ayon sa outlet, ang dalawa ay umatake rin sa pundasyong pampolitika at ideolohikal ng pagkakaisa at pag-unlad ng mga opisyal at sundalo sa militar. Ang investigasyon sa kanilang ginawa ay magpapalakas sa pundasyong pampolitika at aalis ng ideolohikal na lason. Mukhang inosente ito, pero ayon kay Francesco Sisque, direktor ng Appia Institute sa Roma, sinabi niya sa Newsweek na may ilang paglabag sa mga espesipikong tuntunin sa gramatika na karaniwang sinusunod ng China sa ganitong mga editorial. Sabi ni Sisque, kitang-kita agad kung may paglabag sa gramatika sa mga anunsyo at iba't ibang bahagi ng editorial. Kapag marami ng general ang na-demote o iniimbestigahan sa ganitong kalawakang paglilinis, siguradong mabigat ito. Sabi ni Sisque, pinaghihinalaan kong may tangkang kudeta dahil sa laki ng nangyari. Dagdag pa niya, ang pangunahing pagkakamali ni Jiang ay hindi espya o ang pagpapasa ng mga lihim sa mga Amerikano. Maaaring nangyari o hindi iyon, pero siya ang nag-organisa ng grupong nabanggit natin kanina. Si Jiang ay bumubuo ng isang network sa paligid niya at si Xi ay labis na nag-aalala sa kapangyarihang maaaring makuha ng network na ito. Tugma sa pambansang interes ang pahayag na ito dahil malamang napansin na ni Xi ang network ni Jiang. Ngayon na wala na ang pinuno, ibig sabihin nito ay may ilan pang mga opisyal ng China na dapat mag-alala ng husto tungkol sa kung ano ang naghihintay sa kanila sa hinaharap. Kasama sa mga opisyal sina Wu Yanan, commander ng Southern Theater, at Huang Ming ng Northern Theater ng China. Pareho nilang naranasan ang overlap ng karera kay Jiang at kay Fan Yonshang, direktor ng Central Military Commission General Office. Mukhang naghahanda si Xi para sa mas malaking paglilinis kaysa dati. Ayon kay Hookstead, may senyales sa China na naghahanda si Xi para sa laban. Sabi niya may mga ulat. Kabilang ang post sa X ni Jennifer Zheng na si Jiang ay may inihahandang malaking bagay. Ayon kay Zheng, ayon kay Duen, dating opisyal ng CCP, malapit nang mangyari ang kudetang pinaghihinalaan ni Xi. Ayon kay Duweng, sina Jiang Yusha at Liu Zhenli ay nagplano ng kudeta laban kay Xi Jinping sa ngalan ng pagliligtas sa partido at bansa. Sila ay pinagtaksilan ng malalapat sa kanila. Ayon kay Zheng, ang nakikita natin ngayon, ayon kay Zheng, ay ang lantaran at istruktural na pagbagsak ng PLA. Habang natataranta si Xi, at tinatanggal ang sino mang pinaniniwalaan niyang sasalungat sa kanya. Sinuspinde ang kawani na dapat namamahala sa operasyon ng PLA at inilipat ang kontrol sa Central Military Commission. Kung mananatili kayo, malalaman ninyo kung bakit. Sa madaling salita, kinontrol na ni Xi ang militar ng China. Ayon kay Zheng, inutusan ang lahat ng opisyal at sundalo ng PLA na isuko ang kanilang cellphone para inspeksyon. At kung totoo ito, patunay ito ng kanilang hakbang. Maaaring simula pa lang ng mas malaking paglilinis sa loob ng PLA ang pagtanggal kay Jiang. Sino mang kumausap kay Jiang
o nagpakita ng kahit kaunting pagsang-ayon sa kanyang mga ideya ngayon ay nahaharap sa matinding panganib. Sinuspinde ang lahat ng galaw ng PLA dahil inilagay ang militar ng China sa level ISA na kahandaan para sa labanan. Ito ay karaniwang antas ng kahandaan na ginagamit ng China kapag ang international na sitwasyon ay naging napaka-kritikal na may mataas na posibilidad ng pagsiklab ng digmaan laban sa isang dayuhang kapangyarihan. 24 na oras naka-duty ang PLA, minomobilisa ang reserba at pinatatatag ang mga posisyon. Mukhang sobra naman ang ganitong postura para sa PLA na lalo pang nagpapataas ng mga tanong. Inaakala ba ni Xi na mag-aalsa ang loob at gusto niya itong labanan ng PLA na parang kalaban ang dayuhan? Plano ba ang pagtaas ng PLA sa level ISA readiness para suportahan ang pahayag ng China na nagbebenta si Zheng ng nuclear secrets sa United States? Mahirap masabi. Pero alinman, ang pagtaas sa level ISA readiness ng PLA ay hindi normal na hakbang na ginagawa ni Xi kapag nagsasagawa siya ng isa sa kanyang mga purge. Malinaw na tinuring ni Xi na banta si Zhang sa kanyang kapangyarihan. Hindi siya natatakot kumontra kay Xi kapag kailangan. Sabi ng Jamestown Foundation, may indikasyon mula sa ilang Chinese sources na sina Zhang at Liu ay lumalabag sa utos militar ni Xi. Iwas ang mga opisyal na pahayag sa pagsasabing iniwan ni Zhang ang kanyang orihinal na misyon o nawalan siya ng paniniwala. Ito ang pananalitang karaniwang gamit sa opisyal na pahayag tungkol sa mga paglilinis ni Xi. Ayon sa pahayag, inaakusahan si Zhang na nagdulot ng pinsala sa pampulitikang kamalayan ng militar. Sa madaling salita, hindi sumusunod si Zhang sa linya ng partido o mas partikular, sa linya ni Xi. Hindi prioridad ni Zhang ang lubos na katapatan kay Xi at iba rin ang paraan niya sa pagpapaunlad ng PLA kumpara sa gusto ni Xi na sunod-sunuran ang militar sa kanya pagdating sa politika ng partido. Iba pang nakakaintrigang mga pahayag tulad ng sinasabing seryosong yurakan ni Zhang at Liu, ang sistema ng CCP, ay nagpapahiwatig din na tahasang sinuway ng tinanggal na general si Xi. Dagdag pa ng Jamestown Foundation, ang mga palatandaan ng pagsuway na ito ay nagdadala sa atin sa ikatlong posibleng dahilan kung bakit tinanggal si Zhang. Maaaring hinaharangan niya ang mga plano ni Xi para sa Taiwan dahil sa kanyang pagpupumilit na magtuon ng pansin sa modernisasyon ng PLA. Ayon sa impormasyon, malamang hindi natugunan ni Zhang at Liu ang utos ni Xi Jinping para palakasin ang puwersa kaugnay ng posibleng pananakop sa Taiwan. At maaaring sila pa nga ay nagpakita ng hayagang pagtutol o pagsuway sa loob ng PLA. Iniulat na ito ng Jamestown Foundation bago idagdag. Ipinapakita ng mga opisyal na pahayag na ang mabagal na pag-usad at pagtutol ay dahil sa magkaibang pananaw ni Zhang at Xi sa schedule ng military deployment. Binanggit ni Tom Clifford ng Keith Post ang Taiwan Factor at ang hangarin ni Xi na salakayin ito agad kung kailan ang timing ay mahalaga. Sabi ni Clifford, kumpiyansa si Xi at ang mga tapat niya na hindi makikialam ang United States kung sakaling lusubin ng China ang Taiwan, lalo na kung si Donald Trump ang presidente. Lalo pa itong pinagtibay ng nakikita ng China sa Ukraine dahil walang United States forces na ipinadala doon at ang relasyon ng United States at Ukraine ay naging magulo sa halos buong panahon na si Trump ang nasa kapangyarihan. Tila ang ibig sabihin dito ay tinitingnan ni Xi ang pagsakop sa Taiwan bilang isang ngayon o hindi na kailanman na sitwasyon. Hindi sigurado ang China kung sino ang papalit kay Trump pagkatapos ng kanyang termino. Maaaring ang susunod na leader ay magpatupad ng mas mahigpit na paninindigan laban sa China. Ngayon ang tamang oras para kumilos. At kay Zhang, si Xi ay may isang tao na posibleng humaharang sa plano ng pananakop, na ang China ay may 3 taon lang para tapusin ito. Bago ang susunod na halalan sa pagkapangulo ng United States, ang mahalaga ay had. Wala na si Zhang sa landas. May ilan na hindi sang-ayon dito. Sa opinyon sa The Guardian, binanggit ng senior China correspondent na si Amy Hawkins ang paniwala ng marami sa kanluran na itinakda ni Xi ang 2,027 para sa pananakop ng Taiwan. Dagdag niya, ayon kay Dennis Wilder ng Georgetown University at Dating Central Intelligence Agency analyst, ang pag-alis kay Zhang ay nagpapahina, hindi nagpapalakas, sa militar ng China. Ang pagtanggal sa kilalang general ay nagbibigay ng mas maraming oras sa militar ng United States para maghanda sa posibleng labanan sa Taiwan. Sabi ni Hawkins, ang bagong paglilinis at posibleng pagtanggal sa network ni Zhang ay magbubukas ng posisyon para sa iba. Ang hakbang ni Xi ay maaring mapahiwatig ng pagdating
ng ilang mga batang opisyal na ambisyoso at tapat kay Xi. At malabong questionin nila ang mga desisyong ginagawa niya dahil sila ay mga taong gustong umangat sa politika. Kung tama si Hawkins, nakita natin ang nabanggit kanina sa video. Ang pagtanggal kay Jiang ay walang kinalaman sa korupsyon at lahat ay may kinalaman sa pag-angkin ni Xi ng mas marami pang kapangyarihan sa isang bansa na halos siya na ang may ganap na kontrol. Tingnan lang natin ang kalagayan ng Central Military Commission matapos tanggalin si Jiang. Ang organisasyong iyon na, gaya ng matatandaan mo, ang namamahala sa PLA ay mayroon na lang 2 miyembro. Isa sa kanila ay si General Jiang Xiangming na ayon sa Newsweek ay tagapagpatupad ni Xi. At ang isa pa, si Xi na mismo ngayon. Mula nang mawala si Xiang, pinatatag ni Xi ang kontrol niya sa PLA. Kaya't ang natira na lang ay ang kanyang tagapagpatupad bilang posibleng tutol. Iisa na lang ang natitirang sunod-sunuran sa Central Military Commission na siguradong susuporta kay Xi kaysa questioninin siya. Ang epekto nito sa PLA ay maaring maging napakalaki. Tulad ng itinuro ng Newsweek, ang PLA ay hukbo ng CCP. Pero tradisyonal din itong binibigyan ng kalayaan na pamahalaan ang sarili nito. Ang Central Military Commission ang mahalaga. Kaya pati si Mao Zedong na chairman ay may 5 kasamang miyembro sa Military Commission. Noong 2026 ang miyembro ng sariling Central Military Commission ni Xi. Pero 5 ay wala na at di pa napalitan. Kailangan ng ibang pananaw para makahanap ng tamang solusyon sa kapangyarihang nais ng China. Ang bagong hakbang ni Xi ay nagpapakitang isinantabi niya ang sariling pananaw para sa kontrol. Maaaring may mga hindi magandang epekto ito. Tulad ng binanggit ng British Broadcasting Corporation, ang pamumunong hindi kinukwestiyon ay lumilikha ng klima ng pagdududa at paranoia sa isang hukbo. Nakikita natin yan ngayon dahil ang daming tanong ang umiikot tungkol sa kung ano ang mangyayari. Kung tutuusin, para sa mga kasamahan ni Jiang, lahat sila ay magiging maingat at baka ngayon ay naghahanap ng paraan para patunayan ang kanilang katapatan kay Xi. Kapag pinagsama ang pag-iingat at takot bago magdesisyon para sa PLA, nagkakaroon ng tensyon at kakulangan ng ibang pananaw na maaring magdulot ng maling desisyon. Sa madaling salita, kahit salungat sa sarili niyang layunin, kung ano ang sabihin ni Xi, siya pa rin ang masusunod sa PLA. Dito makikita ang kabalintunaan ng ginawa ni Xi sa pagnanais ng kapangyarihan. Pinatigil ni Xi ang sinasabing kudeta. Totoong paniniwala man niya ito o dahilan lang. Sa ganung paraan, natapos na ni Xi ang kanyang misyon. Ngunit hindi niya makikita ang laki ng kaguluhang idinulot ng kanyang mga galaw sa PLA. Ayon sa Global Firepower, ito ang pinakamalaking militar sa mundo na may 2.035 milyong aktibong tauhan. Hindi kayang pamunuan ng isa lang ang ganoong kalaking militar, pero mukhang sinadya ni Xi na siya ang mamuno matapos tanggalin si Jiang. Ironiya, ang hakbang ni Xi para patatagin ang kanyang posisyon bilang presidente ng China ang sumira sa profesionalismo at bisa ng mga opisyal ng PLA. Sa pag-iwas sa kudeta, maaaring binuksan ni Xi ang daan sa pagbagsak niya at kahit gaano siya kalakas, hindi niya ito mapipigilan. Mukhang nawala na ang pag-asa ni Xi na mapatalsik ang United States bilang pinakamalakas na militar sa mundo. Pero sa totoo lang, maaaring hindi naman talaga nagkaroon ng ganoong pag-asa. Maaaring magwagi ang United States at B-20 isa raider laban sa China bago magsimula ang digmaan. Mukha bang parang baliw ang pahayag na yan? Alamin ang mga dahilan kung bakit ito totoo sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang pagtalakay kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan sa pinakamalalakas na bansa sa mundo. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.